at bisitahin natin ang Manila. Tamang kapanatagan at pagmamahala. Hi, magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. Welcome po sa ating regular updating ng ating sitwasyon sa pandemyang ito. Ito ay programa ng Manila Public Information Office. Again, mga kababayan, sana po kayo ligtas at malusog. No? At sana ay magkaroon ng oportunidad ang lahat sa inyo na naapektuhan ng pandemyang ito. Alam natin maraming nawalan ng trabaho. Alam natin na namimiss nyo na ang mga magulang ninyo, mayakap ninyo lola at lola ninyo. Talagang mahirap ang buhay ngayon mga kababayan. But in our own little way, through Manila Public Information Office, ito po yung aming regular updating sa mga naganap, nagaganap, at magaganap sa ating lungsod. Now, please stay tuned and please share this broadcast to your loved ones so that everybody will be properly guided on our policy, particularly in the vaccine policy. No? At tayo naman po ay nakikinig sa inyong mga komento, suggestion. May mga magagandang suggestion, meron din namang hindi magandang suggestion dahil napatunayan natin na hindi epektibo. But then again, as a matter of listening to our people, and every comment, every section, whether minority or majority, are being heard by your city government. But for now, let me begin with our COVID infection. Today, we have 89 new cases in our city. No? At ito po ay nagdulot ng dalawang pagkasawi ng Batang Maynila. Sa pamilya po na nasawi, taos puso po ako nakikiramay sa inyo. At naway gabayan kayo ng Panginoon Diyos at bigyan kayo ng katatagan ng inyong damdamin sa inyong pangungulila sa isa sa mahal nyo sa buhay na nasawi dala ng impeksyon ng COVID-19. Mga kababayan, patuloy tayong piniperwisyo ng COVID-19. Sa trabaho, sa hanap buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At minsan nagdudulot pa ng kamatayan. Kaya nakikisuyo ko sa inyo, please wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. That's the key. Effective para labanan ng COVID-19. At siyempre ang bakuna. Sa kabilang banda, salamat sa Diyos, 102 po ang nakaligtas na sa tiyak na panganib at maaaring magdulot pa nga ng kamatayan. Masaya po ko sa inyo sa 102 at sana ito'y kapulutan ng aral ng inyong mga mahal sa buhay if you will share this to your friends, loved ones, no? O mga kakilala. No? At alam natin, napakahirap ma-impeksyon ng COVID at napakamahal. Napakamahal po. No? Kung kayo mapupunta sa pribadong ospital ay talagang minsan para talagang metro ng taxi. Araw-araw, minuto may gasto habang kayo nasa loob ng ospital na pribado. Napakamahal po. Maswerte lamang tayo sa lungsod ng Manila, may 6 tayong ospital at nakapagtatag tayo ng mga what you call COVID bed para sa ating mga pasyente. So mag-ingat na po kayo next time. No? 27% naman po. For the first time, bumaba ng 30% ang ating occupancy rate sa ating ospital. At lalong bumaba ang ating occupancy rate sa ating mga quarantine facility. 9% na lamang po ang ating occupancy rate. At sana magtuloy-tuloy na nga po ito at nang sa ganoon ay mabalik na tayo sa normal. At 124,824 naman po ang nabigyan ng pre-swab testing through RT-PCR machine. This is the gold standard of testing acceptable to the world, the entire country, the swab testing. No? Kaya po kung kayo, halimbawa, ay merong pangamba sa inyong sitwasyon. You want peace of mind, you can avail it in the city of Manila for free to anybody. This is a universal problem. It has to be approached inclusively. No? Yan po mga kababayan, ang ating COVID situation ngayong araw na ito. No? At good news, dumating po yung ating bagong order na tocilizumab. No?
1,000 vials that can help survive at least 500 patient na nalalagay sa alanganin at bingit ng alangan. Ito po'y napakamahal na gamot at patuloy na binibili ng syudad at ipinamamahagi ng libre kanino man. Mahirap, middle class, mayaman. Kung kailangan ninyo ng tocilizumab, welcome po kayo sa Maynila. Masaya po kaming mailigtas namin kayo o maging bahagi kami ng kaligtasan ninyo. Ayan po'y makukuha nyo ng libre sa lungsod ng Maynila, lalo na sa mga batang Maynila. No? So we can lend you that product. Okay? I hope hindi magamit. Pero sa mga nagdaang buwan na binili natin, talagang gamit na gamit. At natutuwa po ako. Marami pong nabuhay na iligtas. O, salamat sa mga doktor at nurses. O, at mga makina at gamot na itong nakatutulong para mag-survive sa COVID-19 infection. Lalo na kung kayo nasa severe or critical situation. Mga kababayan, ay pupunta tayo ngayon sa bakunahan. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, kahapon, na-break na naman ang record ng Manila Health Department. Maraming salamat sa Manila Health Department, mga doktor at nurses, vaccinator, encoder, and staff, and volunteers, and barangays. No? Umabot po sa 27,642 ang nabakunahan linggo-linggo. Katulad ng aming commitment sa inyo, pag may hawak kaming bakuna, lahat, hanggat kaya, babakunahan ang inyong lungsod. Yan po, all-time high yung ating COVID-19. Na-break na naman natin yung sarili nating record. Pero ito po sa bisa ng isang pulisiya ng inyong lungsod na aking iniisip na mabakunahan as many as possible, as soon as possible. Ito po yung mga nagtiyaga na pumila, nahirapan sa pila, ngunit nabakunahan. Masaya po ko dahil nakapagbibigay kami ng proteksyon sa inyo sa lalong madaling panahon. Yan po mga kababayan ay bunga ng open policy ng inyong lungsod. Ibig sabihin, pwede ang walk-in. Pwede ang kung sino yung gustong magpapakuna. No? Ayan po. Ngayon, mga kababayan, para naman po sa kahilingan ng ilan ng ating mga kababayan na, Yorme, baka naman pwede. Nahirapan kaming pumila eh. Ang tagal namin pumila. Minsan, madaling araw pa lamang po, nasa pila na kami. Totoo po yun, nakikita ko po yun. Talaga pong mahirap. Yung first come, first serve. Pero doon ko lang mapagpapantay ang tao eh. Walang malakas, walang mahina. At yung polisiya na yan ay hindi perpekto. Pero what matter most at the end of the day, ito po, 27,000. This matters. Bakit po? Our goal, by September, ma-reach natin yung 70% herd immunity. And the only way to do it, to achieve it, is the people and the government works hand in hand. Nagpaparaya ang tao, nag-uunawa ang tao, nagkakaunawaan ang tao, o nagpaparaya ang gobyerno, nagsasakripisyo ang gobyerno, katulad ng mga doktor namin at nurses namin at mga iba pang volunteers sa vaccination site. Kung saan, para mas ma-accommodate ko, mas marami sa inyo, hinabaan namin ang oras ng bakunahan. Kung kayo may sakripisyo bilang mamamayan, dahil sa mahabang pila at matagal na pagbakuna, ganun din po ang pamahalaan. Kanya-kanyang sakripisyo lamang. Ngunit what matter most at the end of the day is the goal. What is the goal? To vaccinate as many as possible. Now, but having said that, we tried to listen to you, to some, no? Yung mga nagre-request ng kung pwede ay scheduling system at walang walk-in. Ayan po yung dininig ko. Kanina po ay in-implement natin yung no walk-in policy at scheduling system. At hindi po ako nagtataka kung ano yung nangyari noong March 2 na ginawa na natin na no walk-in scheduling system, we failed.
Because sa 1,000 tinext natin, 200 lang ang dumating noong March 2. Then we innovated. We allow walk-in. Tinetext yung mga taong dapat naka-schedule na based sa lumang registration nila. Kasi kung sino yung unang nag-register, sila yung mga unang matetext. At kung hindi sila dumating, at least meron tayong substitute. Or what we call substitute, yung mga walk-in. Kasi po sa pag-handle ng bakuna, may mga bakuna pong 6 na piraso ang vaccination sa bawat isang bayan. May bakuna din naman po na 10 sa isang bayan. Ngayon, mga kababayan, just the same, for us to make you feel that we are listening to the minority. No? In-implement namin yung no walk-in scheduling system. Again. And sa awa po ng Diyos, natupad po yung pangarap ninyo ng iilan. Maluwag, maayos, malinis. Opo, malinis kung saan out of 28,000 na inaasahan namin darating o responsableng mamamayan na pupunta sa araw ng bakunahan na itinakda para sa kanya, kanina pong 4:20 ng hapon, out of 28,000 na na-text, na impormahan, lahat po ng klaseng impormasyon. 4,402 lamang ang dumating as of 4:20 kanina. And let me be honest to you in your screen for purposes of transparency. No? Isabelo de los Reyes, 1,144 ang dumating. Emilio Jacinto, 1,000 ang inaasahan, ang na-text, 109 ang dumating. Vicente Lim, 1,079 ang dumating. President Osmeña, 1,192 dumating. Francisco Benitez, 1,525 ang dumating. Plaridel Elementary School, 1,055 ang dumating. Andres Bonifacio Elementary School, 1,093 ang dumating. Pedro Guevara, 1,215 ang dumating. Juan Sumulong, 1,024 ang dumating. General Malbar, 1,247 ang dumating. Ramon Magsaysay, 1,257 ang dumating. Graciano Lopez Haina, 1,070 ang dumating. Rafael Palma, 1,233 ang dumating. Justo Lucban, 1,064 ang dumating. Aurora Quezon, 1,100 ang dumating. Jacinto Zamora, 1,140 ang dumating. Santa Ana Elementary School, 1,233 ang dumating. Iris, 1,152 ang dumating. Lucky Chinatown Mall, na lagi nakaka 3,000 halos isang araw. 2,500 ang inaasahan, 277 ang dumating. Robinsons Manila, 2,500, 498 ang dumating. SM Manila, 2,500, 395 ang dumating. SM San Lazaro, 2,500, 300 ang dumating. Total of 4,402 dumating out of 28,000 doses na available para sa ating mga kababayan na siya namang ating pinakinggan na mag-no walk-in at scheduling para walang pila at magaan. Marami pong natuwa dahil mabilis. So may sistema. So umaandar pala yung sistema. Ngunit mga kababayan, ganito po ganda yung sistema. Ipakita mo nga, Julius. Maraming pagkakataon na walang laman. Tingnan po ninyo yung mga pictures kanina. Yeah, that's the real score. Ayan. Matagal po nakatenga. Usually, pag mga alas 11, nakaka 8,000 na kami o 9,000. Pagdating mga alas 12, alas 2, nakaka 15,000 na kami. Ito po mananghali po to. Wala pong dumarating. Based on our experience in the past and based on our experience today, it only proves hindi po sistema ang problema.
maybe on some other things. Ngayon, mga kababayan, yan po ang nangyari. Just to be honest and, to be transparent to you. Meron pa nga akong kilalang isang media outlet, no? Inuutosan pa yung tao, habang dinedrawing ba, ito sabihin mo, kinukuha na niya. Para to make it appear na merong knight in shining armor o tagapagtanggol ninyo. Pero hindi po yun makabuluhan. Ano po ang makabuluhan? Kayo po ay mabakunahan sa lalong madaling panahon. Sayang ang bakuna. Now, we've waited for about 24,000 people who did not come. Then we deprived 24,000 people na dapat mabakunahan. Hindi ho ba? Kung kayo man po nasa kalalagayan ko na ang tanging layunin ko ay maproteksyonan kayo, ang gusto ko, lahat kayo mabakunahan sa lalong madaling panahon. Sayang, 1 taon mahigit na tayo sa ganitong buhay. At ako'y naniniwala kung bakit nagtagumpay ang Israel. Sapagkat sa Israel, you can fall in line. People are waiting patiently. Millions of people. Millions, the entire Israel. They did it in a few months. 94% nabakunahan nila. And I have never seen people complain because they know the real story. That mahirap ang bakuna at ang bakuna ang makapagliligtas at makapagpoproteksyon sa tao. Alam na natin pare-pareho yun at yan din ang sinasabi ng mga doktor. Following the same concept, no? Mabakunahan ko ang mga taga-Maynila sa lalong madaling panahon kasi gusto ko kayong maproteksyonan. Kaya ang layunin ko ay yakapin ang kayang yakapin sa lalong madaling panahon. Yun ang mahalaga. It's the goal. And what matter most at the end of the day is the result. Now, maaari pong may konting paghihintay. Maaring nainip kayo. Hindi ko naman po sinabi na dumating kayo ng 2 o'clock, 1 o'clock in the morning, but believe ako sa mga taong yun na matyaga dahil gusto na nilang mabakunahan. But if we're gonna continue doing the old thing that doesn't give result, then it will defeat the purpose. We have shown you today, palpak talaga. Palpak po. Ako na po ang nagsasabi. Palpak po yan. Ayan po. Pangalawang beses na yan. Ngayon, gagawin ko ba kayong firing range para pagpraktisan ang buhay ninyo? Unfair yan sa inyo. Hindi tayo pwede mag-practice na mag-practice. Ang practice, ginagawa bago simulan yung totoo. Pag nasa totoo na tayong laban, lahat na na-practice natin, i-implement natin. At pag mabuti, i-innovate natin. Pag mali, i-correct. Agad. Hindi ho tayo pwede mag-target range. Buhay ninyo to. Naawa ako, sapagkat kanina may mga balita ako, lalo na yung mga lolo't lola ko, na gusto na magpabakuna. Ngunit hindi binakunahan dahil hindi sila naka-schedule. Nakakaawa. Pero gustong-gusto na nung matanda mabakunahan. Naawa ko sapagkat yung ibang empleyado, hindi mo naman masisisi ba't hindi sila pumupunta. Dahil may trabaho sila nung araw na available sila. Nung araw na tinext sila na magpabakuna. Just to be fair with you, since December 31 up to May 31, 281,000 po ang hindi tumugon sa text messages namin. But we have achieved to vaccinate almost 500,000 by doing the policy of open policy. Kung hinintay ko po yung 281,000 at patuloy, meron pa nag-comment pa nga siya, opo ako 10 beses na po akong na-text, kaya lang tinatamado ako. Meron naman isa, magkasakit po ako, kaya hindi po ako nakapunta, pero ilang beses na ako tinext. So, ibig po sabihin, we are really trying to be patient to people who wanted to get vaccinated. But we cannot keep on waiting. This must not go on. Kasi we are being unfair to others na biglang nagdesisyon na gusto niya na magpabakuna
At yung dati nagdesisyon na gusto magpabakuna ay nagbago ng isip. Because mas marami tayong mabakunahan, mas protektado ang pamilya ninyo. And at the end of the day, makukwenta natin kung halimbawa papalarin tayo, loobin nawa ng Diyos, marami tayong bakuna, at 20,000 a day, if we can reach 20,000 a day, then we have 600,000 in 1 month. Then in the second month, that's 1.2 million. 100% na bakunahan natin sa Maynila. And all we need is 70% to reach the herd immunity. And the 70% of 1.2 is about 800,000. Malapit na tayo. Sayang. But then again, para lang maramdaman ninyo na dito sa lungsod ng Maynila, dinidinigan lahat. Lahat ng suhestyon. Lahat ng mga gusto ng tao. Pero, hindi ho tayo pwede magkaroon ng kuwit. Minu-minuto. Sa buhay, kailangan may tuldok. Ngayon, mga kababayan, mga 4:20 ng hapon, dahil nga 4,400 pa lang, may nakita ako mga report sa field. Marami pa rin nagbabaka sakali. Alam nyo, mga kababayan, syempre, naawa naman ako sa tao. Anong gagawin natin sa kanila? Itataboy pa ba natin sila? Kayo man ang lumagay sa katayuan nila. Nagbaka sakali na sila. Kaya kung bakit to, ako po'y sumugod sa isang vaccination site at tinanong ko mga tao, kinausap ko sila. Kayo ba'y nagpunta rito dahil kayo ay na-text? Dahil kailangan no walk-in policy tayo ngayong araw to. Sagot po nila hindi. Nagbabaka sakali sila and marami po nagtsatsaga. Nakakaawa po, lalo na yung mga lolo't lola ko, minsan maaga pa lang. Saka gustuhan lang na maproteksyonan. Mga kababayan, in less than 1 hour, 1.5 hour, in 1.5 hour, nung binuksan natin muli, just within the day, to decide, and this is about leadership already, this is addressing your people. Pagdating ko, bakante mga bangko, ang dami nakapila sa labas. Nagbabaka sakali. So, hindi talaga effective yung scheduling system because we're going to continue to fail. If we're going to reach 5,000 a day, that's 150,000 a month. Times 10 months, that's 1.5 million. So, next year pa tayo magkakaroon ng herd immunity. So, next year pa tayo magno-normalize. What matter most to me is makapagbalik kayo kaagad sa trabaho, may kumpiyansa kayo, lumabas kayo ng bahay, yung magsaserve sa inyo, bakunado, kayo bakunado, lahat tayo bakunado. Pag uwi natin sa mga lolo't lola natin, maayayakap natin sila. Muli, kasi bakunado na sila, bakunado kayo, lahat tayo mamumuhay ng normal. Makaka-move on na tayo. Then let's start talking about economic recovery. Ayun po mahalaga ngayon. Mga kababayan, sa loob lamang ng 1.5 hour, 9,639 ang nabakunahan agad. So, in less than 1.5 hour, at 4.9, so most likely, about 4,500 ang nabakunahan sa loob lamang ng isang oras at kalahati. At nakita nyo na puno bigla. And as we speak now, bukas ang bakunahan at dumadagsa ang tao. So, ipagpaumanin ninyo sa mga gustong special sila at i-VIP sila. Sa Maynila, pantay-pantay. Dininig ko na kayo, ayon sa kagustuhan ninyo, na ilan lang naman, kalahating milyon na tayo Nagbabakunahan Nagtsatsaga ang mga tao. Sakripisyo ang tao. Kaya kami nagsasakripisyo rin. Sinusuklian namin ang sakripisyo ninyo. Nagdagdag kami ng 5 oras. At hindi nakapagpahinga ang mga doktor, nurses, vaccinator, encoder, volunteers. Even on a Sunday, yesterday is Father's Day. 27,000. This is the result. This will matter. At the end of the day, mga kababayan, mas maproteksyonan ko kayo, mas maproteksyonan ko ang lahat,
mas madali tayo makakamove on. So I hope, mga kababayan, minsan, walang masamang makinig. Ako, ang layunin ko, mas gusto ko yung bakuna nasa braso ninyo sa lalong madaling panahon. Hindi tayo pwede maghintayan. Hindi po. At hindi po dadami ang bakuna kapag nasa refrigerator. Hindi po yan kabuti. And I hope this time around, whether hati tayo sa damdamin, then it's time to decide. And we'll face the consequences of our action. And all I want is the best for you. We have to pay the price of convenience. Because your health, our health is at risk. And that is the most important for me. To safeguard you, to protect you, give you extra protection. And this is science. Hindi ito mga kapri-kapritsyo lamang. Ayaw ko kayo maghintay na matagal. How I wish. But there is high demand, which is good problem. I always look at it as a good problem. Because before, ang tao ayaw magpabakuna. Ngayon, bumubuhos ang tao sa bakuna. Kaya sa atin, ang sinong gustong bakunahan, tiyaga lang po tayo. Yun lang po hinihingi ko sa inyo. Wala po akong ibang hingin. Tiyagain na natin. Protect yourselves as soon as possible. Ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso nyo. Kita ninyo, 4-5 in 1.5 hour. 5,200. 5,200 na? See? That was a few minutes ago. That's what matter most. Mas maraming mabakunahan. O ngayon, kung hindi naman kayo masaya sa sistema namin, hindi ko alam kung tatanggapin kayo sa ibang syudad. Kasi ako tumatanggap, kahit sino. Kasi, dalawang bagay lang yan. Yung mga taong dadako sa lungsod, magdala ng virus at i-infect kayo. Or tayo magbigay ng virus sa kanila. Wala naman dito lugar-lugar eh. Ang pandemic, kaya nga siya pandemic eh, it's everywhere. At ipaalala ko, i-google nyo mga kababayan, may nakaambang panganib sa atin. Opo. We were briefed last Saturday kung gaano kadelikado ang Delta variant. You can Google it. Yan ang nangyari sa India. At para sa kaalaman yung lahat ng mga manonood, meron na po sa Pilipinas. Based on data presented to us, may 13 na infect ng COVID-19 na ang COVID-19 na sa kanya ay Delta variant. The same way sa Indonesia at saka sa India. Kaya 300,000 na nagka-COVID sa kanila isang araw. Libo-libo na matay sa kanila sa isang araw. Dahil sinabi ni Dr. Edsel Salbahan na ito ay 60% na mas matapang. Eh yung COVID-19 na naturalesa, nakamamatay na. O ngayon, magbabalansi tayo. Ginhawa, pero walang bisa. Hindi goal-oriented. Hindi result-oriented. Convenience lang. Hirap ng kaunti, pero mabisa. Mas marami mapoproteksyonan. Then I, your mayor, I am responsible to each and every one of you. At the very least, majority of you, to do and decide what's best for you. Yan ang obligasyon kong hindi ko tatalikuran at hindi ko pagpapahingahan.
may gobyerno sa Maynila. Ang commitment ko sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Magiging kaagapay niyo ako. Paulit-ulit ko sinasabi. Yung sakripisyong hiningi kong konti, na nabibilad tayo ng araw, ako po nagpapabilad din sa araw. Nababasa tayo ng ulan ng konti, ako rin po nababasa ng ulan. Expose tayo, ako rin po expose. Lahat. Babayaran ko yan. Susuklian ko yan. Wala akong hihingin sa inyo na hindi ko kayang gawin. Pero at the end of the day, what matter most, mga batang Maynila na nanonood, sa tulong nyo at pagiging epesyente ng pamahalaan, tatalunin natin yung COVID-19. Huwag natin kalilimutan, hindi pagod ang nagpahirap sa atin. Hindi inip ang nagpahirap sa atin. Hindi pagod at hirap ang nagpaiyak sa atin. COVID-19. Ulitin ko. COVID-19. Ang nagpaiyak, nagpahirap ng buhay natin. Huwag tayong malito. Huwag tayong mabulag sa ulap sa harapan ng mga mata natin. We have to see the clear picture. We have to set goals. We have to set direction. We have to see results. Yan ang nagmamatter. Kaya mga kababayan, balik tayo sa open policy. Pantay-pantay. Walang mahirap. Walang middle class. Walang mayaman. Sa Maynila, lahat kayo pantay-pantay. Walang espesyal. Mabakunahan ang mas marami sa lalong madaling panahon ay siyang mabisang pamamaraan. Ngayon, mga kababayan, ang hinihingi ko sakripisyo sa inyo, tiyagain na natin ito. Wala pong perpektong solusyon. Ha? Wala pong perpekto. COVID-19 scheduling, palpak, hindi perpekto. Open policy, maaaring may palpak, maaaring may pagkukulang. Pero ito po resulta. Hindi pwedeng ikubli. It pays. Now, ang lahat ng bagay na convenience, ang lahat ng kaginawahang tinamasa natin, hindi natin yung tinamasa nang hindi natin pinaghirapan. Wala pong nahuhulog na prutas lamang at babagsak sa ating bibig. Kailangan natin yan pagsikapan. Again, umasa kayo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. It will never be perfect. I will never be perfect. But what matters most to me, every day, we will be just. Makatwiran na pagdidesisyon. At nakikita ko kung naniniwala kayo sa akin. Nakikita ko pag ganito ang nangyari sa atin araw-araw, sa lalong madaling panahon, ma-achieve natin ang kapanatagan ng bawat isa para nang sa ganoon, bumalik na tayo sa normal. Mayakap nyo na ang mga apo ninyo. Mabisita nyo na ang mga nanay at tatay ninyo. Magkakasama na kayo magkakaibigan. Namumuhay tayo ng normal. For the meantime, let's pay the price. And thank you sa mga Manila Health Department sa pagtsatsaga ninyo. Araw-araw na ginawa ng Diyos sa pamilya ng mga taga Manila Health Department. Maraming salamat sa inyo. Sa pagpapahiram nyo sa akin, ang inyong mga mahal sa buhay na kawani ng pamahalang lungsod under Manila Health Department. 5 hours a day, they extend just to accommodate each and every one of you. Ulitin ko, walang perpektong solusyon. Kung gusto natin ng ginhawa, kailangan tayo may konting sakripisyo. At ipalaganap ninyo ang pagkakaunawaan. Uulitin ko,
ang kalaban natin si COVID-19. Huwag nyo nang isisi sa iba pa. Si COVID-19 ang nagpahirap sa atin. Para siya talunin, magkaisa tayo. Okay, Julius, may mga tanong ba ang ating mga kababayan? Mukhang nasagot na po yung unang tanong pa nila na kung babalik na po ba sa walk-in. Pero we have a question from, I think this is Lapid, si Dwight. Bakit po kayo naging challenging sa Manila to conduct schedule-based vaccinations? And last week daw po kasi, may mga vaccine recipients daw na nag-complain na they had to wait in line for hours just to get vaccinated. So ano po ba yung challenge dito ng Manila LGU? Hindi dumarating ang tao. Kala ko Pilipino, Indian pala. Basic. No-brainer. Whoever asked that question. So far, nasagot pa lahat. Lahat ng questions ng media. We're waiting kung No, yung taong bayan. Tanungin mo yung taong bayan. Yun ang importante. Dahil sila yung pinaglilingkuran natin. Tanong mo, meron ba tanong yung mga taong bayan? Okay. Question naman from the comments. Well, puro words of praise po. From Alisa Erica Boras. Okay. Well, isisisa na ako muna ng sistema. Ay, lagi may nagtatanong, wala daw sistema. May isa pang teacher ng Letran, naturingan teacher ng Letran, di ba? Ano, wala raw sistema. Eh, ba't kanina, nung nabakunan, 10 minutes na bakunahan yung isang tao? Eh, di may sistema. Kaya lang, hindi epektibo yung ganung policy. Oh. Kasi nabakunahan, 4,000 lang sa loob ng 8 oras. Oh. Eh, nagagaling-galingan yung teacher, siguro, hindi siya napagbigyan. Siguro, for whatever reason, I don't know, minsan, alam mo, minsan, kaya hindi pwede maggobyerno ang tao sa kapwa niya tao, ang mamamayan sa kapwa niya mamamayan. Kaya nag-elect tayo ng mga leader. And leaders define our course, our journey, our visions, dreams and aspirations towards a particular direction or journey. From Shobel Shirley Benitez, Yorme, paano po yung mga under comorbidity na A3? Pwede po ba sila pumunta ng vaccination site kahit hindi nakasked ang A3? Ganun naman nangyayari dati. Nakalagay. Ganun naman nangyayari. Kaya lang, mas maganda kasi, dinamihan nga natin yung vaccination site para spread ang tao. Hindi ko naman yun mapipilit kung doon ang paborito niyang lugar. Di ba? Pero, lumalabas na yung iba, punong-puno. Ito, bibigyan ko example. Lucky Chinatown Mall, 2,500. Ang nababakunan, 3,000 plus. Ba't sobra? Kasi we try to accommodate. Hanggat may bakuna, hanggat gabi na, di ba nung isang gabi, inabot tayo 9:30, bakunahan. Sabado, tapos gigising ng maaga ulit yung vaccinator ng alas 5, pupunta sa site, alas 6, alas 7, start na, tapos uuwi ulit, alas 9, kagabi natapos na naman tayo, mag-past 9 na. Yeah? Update po sir, may 6:30 PM data na po tayo. 11,749 na po yung nabakunahan. In a matter of 2 hours. So since inalaw po natin yung walk-in, 7,000 ang dumami. 2 oras. Numbers don't lie. Results matters. From Joanna Marie Pascual, Mayor, taga-Caloocan po kami, pero pwede po ba kaming dumayo dyan sa Manila para magpapakuna? Naku, mag-ingat po kayo. Isang profesor sa Letran. Worse daw po ang vaccination sa Maynila. Sabi nung profesor doon sa Letran. We are the worst vaccination. Pero hindi niya yata nakita, nakalahating milyon na nababakunahan natin. Nga pala, saan yung resulta mo ng ano? Meron ka ba? How many vaccine deployed in Manila? Last Friday? Wala kang data ngayon? Di ba, mamaya na lang, post nyo na lang mamaya.
Para nakakaya kasi teacher pa man din. We are the worst. Wow. Wagas. Talino mo, Brad. Teacher ka pa man din. Okay, another update, as of 6:46, 12,269. Ilan? 12,269. Bakit kaya mabilis? Kasi simultaneous, kasi may system. Talagang ano lang. Ewan ko, I mean, basta tayo mag-gobyerno tapos. Yung mga nagdudunong-dunungan, yan. Pwede naman kayo sa ibang syudad. Pero don't call 500,000 na worse. Yun eh. Hindi cannot be denied. I hope you will not experience what 62,000 have experienced. 62,914 have experienced. And I hope you will not cry. The same thing that with 1,199 families who are missing their loved ones. Diba? Kasi baka baliwala sa iyo yung 1,199 na buhay. Kasi mahalaga sa iyo yung oras mo. Diba? Wagas eh. Talino, hindi ginamit sa pagkatalino eh. Ewan ko kung ano yung tinuturo mo sa estudyante mo. Puro hate. I don't know. I think schools nowadays should also pick what kind of teachers that they're going to hire. These are not the type of teachers that should be teaching our inculcating hate. Although isa lang naman siya. Question from Bren Banyes Caube. Yes. Pwede na po ba na ang immediate families or immediate family members ng healthcare workers? Yes. Ano po yung kailangan nilang i-present? Sarili nila. The more we protect them, the better. From Asif Sek, Yorme, para po sa mga OFW, pwede po ba mag-request ng Pfizer or AstraZeneca? Yun po kasi yung hinihingi na vaccine sa amin. Paano po kaya yun? Yeah, we will issue another set. Yan, katulad yan. Yan, Julius. Mga OFW, tinira natin 3 araw. Hindi naman taga Maynila yun. Ba't sila dito nagpunta sa Maynila if we have the worst, sabi nung isang teacher sa Letran. If we have the worst, ba't di sila nagpupunta? Saka na-deploy natin, di ba 1,000 lang supposed to be yung naalala mo sa OFW? Di ba nabakunahan natin mga 1,600? Yes. And the following day, 1,000. Nabakunahan natin mga 1,700. In one site. And I'm happy for the OFW who received Pfizer. Kasi yun ata ang kailangan sa kanila. Kanina may nakausap ako sa Robinson. From Carlos Gloria, ano po ba ang requirements kapag walk-in? Wala. Present your QR code. If you fall under the category, wala na halos yung category 1, 2, 3, 4 na eh. Yung 5 naman, doon natin nilalagay yun sa mga A5, no? Doon sa mga community, na hindi kailangan i-text, pero nagpupunta sila. Then this question, Patricia Garcia. To clarify, walk-in is encouraged kahit hindi po sila naka-receive ng text message from the LGU? Yes. If you feel that you wanted to get vaccinated, and if you saw vaccination, there's multiple vaccination sites in the city of Manila, we'll be happy to be of service. Kaya lang, pipila kayo. Kaya lang, halimbawa, 2,500, ika-cut off muna kayo at 2,500. Pero we don't stop there kapag meron pang bakuna. Kaya kung misa makikita ninyo, 2,500 lang dito, bakit 3,200? Kasi we don't stop. It's just that ayaw lang namin kayong bulto-bulto. Kaya mini-medya-medya. Question from Dr. si Dwight po. Yeah, Dwight. Maaari po bang explore ng Manila LGU yung hybrid system wherein We are in the hybrid. May text, may walk-in. Don't get me wrong. Kaya nga nalalaman ng tao may bakunahan eh. May nate-text. Tapos nagkakaroon tayo ng walk-in para substitute pag hindi pumunta. O katulad ngayon, kung meron tayong substitute,
O, 4,402 lang ang tumugon sa 28,000 na tinext. O, di meron tayong pang 24,000 na substitute na gusto na sana. O, ano ngayon ang visa, Dwight? Ayan, o, kita mo. Ilan yung binanggit mo kanina? Every minute tumataas, di ba? Yes po, yes po. Nung 12,000 na? PM, 4,000, ngayon 12,000 na po ngayon. O, 8,000, no? It doubles, so. 200% growth in a matter of 2 hours. So. Yun yung sinasabi natin, Dwight. Hybrid tayo. Nakakatanggap pa rin ng text yung mga January, February, and Dwight, 281,000 ang hindi tumugon since tinetext natin sila. Paulit-ulit, gastos yun. Piso ng piso yun. Minsan 2 piso pa pag mahaba yung text. But we patiently keep on waiting. But we cannot keep on waiting alone. So we have to operate to others. So tama ka, Dwight. Naka-hybrid tayo since March 3 until yesterday. So this system of ours, Yeah. Di ba ginagawa natin? Aliwa, 10,000 yung babakunahan. 7,500 tinetext. 2,500 tinatanggap for walk-in. Spread. Pero sa 7,000, halos 20%, 10% lang ang dumarating eh. So mas marami walk-in. Katulad nga nangyari kanina. O pakita mo yung may walk-in. Pakita mo yung picture ng hinihintay natin yung 28,000. No. Ayan. O tingnan mo yung yung labas ng mall. O ayan. O. Ano yan? Kuha yan mga alas 12. Diyan ako nanlulumo. Ayan. Mga alas 12 yan. O. Wala nang dumating. Unlike dati, maraming pila, pero sigurado nababakunahan. Marami sa kanila. Hindi man lahat. Hindi lahat. Kasi talagang tutukod yun eh. Oh. Pero, ngayon, ang maganda ngayon mga kababayan, katulad yan, may binili akong bakuna para sa inyo. In fact, modesty aside, ipaliliwanag ko sa inyo pag nandito na yung bakuna. How lucky we are as a city government. How lucky we are. Diba? Update po sa mga mall vaccination sites natin. Yung apat na mall natin, cut off na raw po. Lahat ng merong. See? Ibig sabihin, naubos natin yung 2.5? Yes po, per mall site. Na meron na silang number? Yes po. O, so, aabutin tayo ngayon ng alas 10, malamang sa hindi. Kasi late na natin binuksan for no walk-in. Can you imagine? Naghintay talaga tao. Eh yung iba, kinikipit balikat. Pero alam mo, mga kababayan, alam mo Julius, minsan siyempre may dahilan din ng tao. Yorme, may trabaho ako eh. Kailangan ko kumita ng 500 plus a day. Kaya kailangan mo unawain ng tao. Ngayon, katulad yung kanina, yung kausap ko kanina, hindi siya nakapunta noong May 31. Ando doon sa Robinson, kausap ko. Nakakaawa naman. Pero nagbaka sakali siya ngayon kasi day off niya ngayon. Kasi sa Maynila, maluwag ang policy. Pwede ka mag-walk-in. So, grab niya yung opportunity only to find out no walk-in ngayon. Di ba kawawa naman? Pagkakait ko pa ba sa tao yung 500 pesos? Ang tawag doon, compassion. May mga netizens po tayo. Siguro to close the broadcast na lang po. Okay, sorry, to announce the schedules. I-announce ko na ngayon. Kung wala na silang tanong. Kung pwede nang... I-announce ko ngayon. Okay. Meron pa ba ibang tanong yung mga tao? Let's hear the people. They're curious if walk-in na po ulit tomorrow. Yeah, wala nang tanong ang tao. Yes. Wala nang unique na tanong ang tao. Wala na po. I just wanted to listen to the people. What matter most to me is you. In democracy, 50% plus 1 lang. The minimum numbers. But 500,000 in a short period of time. Alam nyo ba mga kababayan? Let me stress for the last time. June 14, June 15, June 16, June 18, June 20. 5 days alone. 5 days alone. O, ito yung sinasabi nung isang teacher dyan sa kabilang Post ko kaya pangalan nun. Ang galing ng mga suggestion nun eh. O, ito yung sinasabi mo. Ito, 5 araw mga kababayan.
25,000, 26,000, 27,000, 27,000, 27,000. So sa 5 araw, naka 100,000 plus tayo. Kasi open policy. This matters. This saves lives. This is very important. For me, as your mayor, being a father. Okay? Now, I hope maliwanag na sa atin lahat. Matuto tayo sa ating leksyon. Ulit-ulitin ko, konting sakripisyo lang mga kababayan. Tiisan na natin to. Para sa inyo to. Mahirap to. Mahirap maghintay. Mahirap pumila. Pero mas mahirap walang bakuna. Mapanganib po yung Delta variant. Okay. Tomorrow, vaccination. Bedridden. Bedridden. Second dose, District 1, District 3, District 5. No? Second dose ng Sinovac. Kami po ang pumupunta sa bahay ninyo para lang alam ng professor na yun. No? Na tayo lang gumagawa nito. Yung sinasabi niyang worse. Wala po nagbabakuna. I don't know if you heard somebody. MHD. Gobyerno ang pumupunta sa bedridden. And it's been ongoing for the past 2 months. Vaccination. First dose. Bedridden. District 1, District 3, District 4, District 5. Okay? Okay. First dose, vaccination, scheduled for A1, A2, A3, A4, A5. Tuesday, June 22, 6 a.m. to 8 p.m. Huwag na po kayong pumunta ng maaga. Anyway, hanggang gabi naman. Mas maluwag sa hapon. Lumuluwag sa hapon. 6 a.m. to 8 p.m. District 1, Isabelo de los Reyes, 2,000 doses. District 2, President Sergio Osmeña, 2,000 doses. District 3, Pedro Guevara Elementary School, 2,000 doses. District 4, Ramon Magsaysay High School, 2,000 doses. District 5, Aurora Quezon Elementary School, 2,000 doses. District 6, Iris, 2,000 doses. For A1, A2, A3, A4, and A5. Okay? Ngayon. Para may option kayo. Mas malamig. Mas makapamasyal kayo. Lucky Chinatown Mall. First dose vaccination schedule for A1, A2, A3, A4, A5. Ayan. Tuesday, June 22, Lucky Chinatown Mall, 1,000 doses. Robinson's Place, Manila, 1,000 doses. SM Manila, 1,000 doses. SM San Lazaro, 1,000 doses. Yan po yung minimum na babakunahan. Kaya, basta payo ko po sa inyo, hindi nyo kailangan magpunta ng magang-maga. Like alas 12 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Yayakapin ho kayo. Marami pong bakuna. Marami pong bakuna. Okay? Kaya hindi nyo kailangan magmadali o magunahan. Sasabihin ko sa inyo pag walang bakuna. Tinatapat ko naman. Ito yung minimum na mababakunahan bukas. Okay? Sunod. A1, first dose vaccination for A5, priority group. Tuesday, June 22, 6 a.m. to 8 p.m. Community base. Area H, Pagalatak Court, 1,000 doses. Barangay 105, 1,000 doses. Riverside Covered Court, 1,000 doses. Smoky Mountain, Building 18 Covered Court, 1,000 doses. Baseco, Benigno Aquino Elementary School, 1,000 doses. Damka, Santa Mesa, 1,000 doses. First dose. Sa inyo po mismo bababa yung city government. Okay? So, yan po ang ating bakunahan bukas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we're expecting 22,000 and more, hopefully.
So, I hope, wala nang tanong ating mga kababayan. May mga pahabol po. Oh. Nanghingi po sila explanation. From Mary Ruth, bakit daw po ba laging may cut-off? Oo. Kasi, ang cut-off po, para hindi kayo lumobo. But it doesn't mean, hindi na kayo mababakunahan. Kasi, ang tinatanggap naman, kaya ang sinasabi ko sa inyo may tip na nga ako mga kababayan. Ang tip ko sa inyo, based on data. Sa mga bandang hapon kayo pumunta. Kasi yayakapin naman kayo. Kasi magpo-provide pa rin kami ng bakuna Halimbawa, naubos na ng alas 12. Minsan naubos alas 12, tapos na. Yun. Pero magpapadala kami ng bakuna. Bakit? 6 to 8 ang bakunahan Kung naiintindihan nyo yun mga kababayan, what matter most is the 6 a.m. to 8 p.m. Kaya kung bakit minsan lumalagpas tayo hanggang 9 p.m. Bakit? Hanggat may utaw, hanggat may bakuna, hindi titigil yung doktor. Ay, tested and proven na po yan Tested and proven na po yan. Another concern po, reklamo po nila. This is Sure. multiple comments. Sure. Wala raw po silang natatanggap na text. Ay, kasi baka hindi ka pa due for text. Kasi hindi ibig sabihin tingnan mo may mga tao, may nakikita ko, Yorme, nag-register ako ng June 8. Bakit wala akong natatanggap na text? Opo, wala ka pang matatanggap kasi may nauna pa sa'yo. Fair ba yon, Julius? Makatwiran ba yon? Na yung unang nagparehistro, makatanggap. Katulad kanina, ito, maganda may nag-post. Yorme, thank you. January 1 po ako nagpa-register, nakatanggap po ako. Pangalawang text ko na po ito. Ngayon po nakapunta ako, nabakuna. Kasi siyempre, kung sino yung mga nauna nagparehistro, kailangan mo natin sila accommodate. Pero kung hindi sila dumating, kailangan natin ng substitute. Hindi tayo pwede patuloy na maghintayan. Ang maswerte lang A4. Alam mo bakit, Julius? Kailan lang ba nagbukas ang A4? June. Kaya nga lumobo tayo, 800,000 ang nag-register sa atin halos ngayon So, marami talaga A4 nakakakuha ng maagang text. Pero ano yan? Halinhinan. Yung luma, chinecheck ng data, 281,000, pareho. Katulad nung tinext na kahapon, may tinext na naman na 3,000 para sa ngayong araw na to, ng December 31 na hindi pa pumupunta. Hindi rin nagpunta. Nagpunta lang yata a little less than 20 out of 3,000. See? Ayan, katulad yung tanong na yun. Sino yung nagtanong? Katulad nun, hindi siya raw nakakatanggap ng text. Kawawa naman. Kasi nga, hindi pa siya due. Kasi binibigyan natin ng konting premium yung mga taong nauna na. Di ba? Pagdating sa bakunahan, first come, first serve. Yes, Julius? And we have to take note po na 700,000 po yung registered. 800,000 na? 800,000, sorry. 800,000 na registered. Kaya hindi ibig sabihin, nagparehistro ka ngayon, ikaw na ngayon. Unless, ngayon ka nagparehistro, pero you fall under A2 o A3. Kasi konti na lang yung A2, A3. Ang madami ngayon, A4. Yan, madami. Madami. Lalo pag nag-A5. Ang dami niyan, general population yun. Kaya yung mga tanong kanina, nung yung isang tao, anong gadaling? Wala na. Actually, generally speaking, A5 is for everyone. From Lian, yung name sa Facebook. Yeah, Lian. Norman, yung second dose po ba ng AstraZeneca nakatabi na po ba? Ay, paparating na po yun. Huwag ko kayo mag-alala. Inubos po lahat yun. Kaya, yung iba nga, may nabalitaan pa ako, ibang city na expire yung yung bakuna Kasi hintayan ng hintayan. Yung sinasabi ko sa'yo, for example, AstraZeneca, 10 yun Once na binawasan mo yun at hindi dumating yung natitira, hindi dumating, mga kababayan, hindi na pwede soli yun. Ang Pfizer, ganun din. 6 yun. Pag nabuksan na natin yun, hindi na pwede soli yun. So, walang wastage. So, bakit? Kasi sa akin, bawat drop, every drop is a life. Another question Sure. from Jessica Alarcon. Jessica. Kailan po ang OFW ulit at saan ang venue? Ay,
i-announce po natin ulit. Pag meron tayo ulit na Pfizer. Don't worry. Meron pa tayong ilang Pfizer, pero ito po ay pinaglalaanan ayon sa layunin or alituntunin pinatutupad ng World Health Organization. Kasi COVAX facility po ito. From Donna Soriano Vergara, wala po akong ID to show. I-accommodate pa din po ba ako? Yes. You're a mamamayan ka, karapatan mo makapagbabakuna. I do believe in that. Every citizen has the right to get vaccinated if he or she wishes to. Kasi mas marami tayong mabakunahan, mas maganda. Okay. Mukhang hindi ko alam kung anti-vaxxer po ito. If okay lang po sa inyo. It's okay. Marina de Guzman. Marina de Guzman. Good day. Ask ko lang po bakit need pumirma sa waiver magpapavaccine. Hindi po ba 100% sure ang gobyerno na safe ang COVID-19 vaccine? Yun po ang polisiya ng IATF, ng FDA at saka DOH. So far, no more unique questions. Nasagot ba natin lahat? Yes. Yung bang ating mga manonood, mamamayan, agree ba sila na open policy? Well, may mga critics pa rin po. Yeah. Well, you're entitled to it. But what matters most to me, if I'm not going to protect you, at least I protect your family. And I'm happy to be of service. Di ba? Now, if you feel that there are better options, marami namang options sa Metro Manila. And I wish you good luck. But what matters most, we have to decide. This is not about Mr. and Mrs. Congeniality. This is about governance. We think what's best for you. Not only to you, but to the general population. Okay? So muli, mga kababayan, back to business, normal, tsagain nyo lang, talo inip, mahirap, pero susuklian ko yan. Lahat ng hirap ninyo para makamit natin yung convenience na hinahanap ninyo. Yung ginawang hinahanap ninyo. Susuklian ko yan, pipilitin ko, kami ni Vice Mayor Hani Lacuna, araw-araw na ginawa ng Diyos sa loob ng pandemya ito. Paglingkuran kayo na mainam, masinop at episyente at makatwirang pamamaraan para sa kabubuti ng higit na nakakarami. Mag-ingat kayo, mamayang gabi, magdasal kayo, naway bigyan kayo ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos sa ating mga isipan. Ipalaganap ang pagmamahal at pag-unawaan sa bawat isa. Ipanalangin natin na may mga sakit. Naway hagkan ng kamay ng Panginoon Diyos nang sila'y gumaling na sa lalong madaling panahon. Ipanalangin natin ang mga kaluluwa ng nasawi. Ganon din ang kanilang mga pamilya nangungulil at nalulugmok. Bigyan nawa ng Panginoon Diyos ang katatagan ng kalooban nila. Ipanalangin natin ang mga mahihirap. Naway makaaon na sila. At makatikim naman ng kaluwagan sa buhay. Panalangin natin ang ating syudad, ang ating bansa, ang ating mundo. Naway kaawaan tayo ng Diyos. Matapos nawa itong pandemyang ito na nagdudulot ng pagkakahati-hati ng tao, pagkakahiwa-hiwalay ng mamamayan at kalituhan. May awa ang Diyos, mga kababayan. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Kapit lang, mga batang Maynila. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.